Miss, mag-isa ka lang ba? Ang katulad mong magandang babae ay hindi dapat nag-iisa. Dapat, nag-i-enjoy ka ng may kasama. Tumingin siya sa lalaking umupo sa tabi niya. Nandito siya ngayon sa bar para mag-enjoy kahit isang gabi. Gusto muna niyang magliwaliw. Nakaka-stress kasi ang trabaho. Kapag tinuon naman niya ang buong oras sa trabaho, mapapabayaan niya ang sarili. Kaya nandito siya ngayon para sa sarili niya. May kasama ka ba, mister? Tanong niya pabalik sa lalaki. Tumawa siya noong umiling ito. Ang isang lalaking pogi na katulad mo ay dapat may kasama. Sasayangan mo lang ba ang gabi at magpapakalasing na mag-isa katulad ko? Tumaas ba ang tingin niya noong mas lumapit ito? Pwede tayong dalawa. Alok nito sa kanya. Bakit naman hindi? Tinitigan niya ang labi nito kasabay ng pag-inom niya. Pero uunahan na kita. Nandito ako para mag-enjoy. Hindi bumuo ng bagong problema. Sabay silang uminom ng dalawa. Magkapareha rin silang sumayaw. Kasama niya itong maglasing. Hindi niya nito iniwan. Sumama rin siya sa lalaki na umalis. Hindi niya alam kung saan sila pumunta pero sure siyang sa hotel yun. Masyado siyang lasing para magbasa ng mga sign. Nagulat siya. Noong pagpasok nila sa loob ng kwarto, hinila siya ng lalaki para halikan. Nakipagpalitan siya ng halik nang makapasok sa loob ng silid. Hindi siya nagpaawat noong isandal siya nito sa pader. Ang halik nilang yun ay mas naging malalim. Pareho silang nagpadala sa kalasingan. At bukas, tiyak na magsisisi silang dalawa sa nangyari. Kinabukasan, masakit ang ulong nagising si Gia dahil parang bibiyakin ang ulo niya. Hinila niya ang kumot na tumatakip sa kanyang kahubaran. Tiningnan niya ang lalaking katabi niyang mahimbing na natutulog. Napakaamo na mukha nito at parang isang anghel. Matagal niyang tinitigan ang mukha nito bago nagpa siyang umalis at iwan ito. Tumakbo siya palayo. Bumalik ulit siya sa Santo Domingo sa bahay ng Rodriguez. Tinulungan siya rito ni Nicole na mag-apply dahil kasambahay din ito. Day off lang naman niya kahapon kaya nag-bar siya. Gia, uuwi si Sir Gian dito ngayon at hintayin mo siya sa labas. Baka magpatulong siya sa mga gamit Utos sa kanya ni Nicole at pinandilatan niya ng mata ang kaibigan. Bakit hindi na lang tayong dalawa? Suhestyon niya. Hindi talaga siya sanay na inuutusan ng ibang tao. Binatukan siya ng kaibigan niya. Hindi pwedeng tayong dalawa dahil magagalit si Manang. Kaya mo naman yun, mabait naman si Sir Gian pero mag-ingat ka lang. May lahing babaero yun si Sir. Paalala nito. Pinandilatan niya ito ng mata. Hindi ako judgmental, kaya patunayan mong mali ang mga sinasabi nila. Ano? Tinulak siya nito paalis sa kusina. Kaya mo yan, girl. Pag-cheer nito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nakintay sa labas ng mansyon. Sir, good morning. Itinago niya ang kanyang pagkabigla kahit parang nakakita siya ng isang multo nang makita ito. Sana, hindi siya nito naaalala. Kung ano nangyari sa pagitan nilang dalawa, kagabi. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Bago ka lang dito ngayon. 'Di ba? Anong pangalan mo? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Ngumiti siya at tiningnan nito. Ako po si Gia. Mahigit 2 buwan pa lang po ako dito, sir. Kaibigan ako ni Nicole, siya yung tumulong sa akin mag-apply. Taga Maynila ka ba? Napakagat siya ng ibabang labi. Kailangan niya magsinungaling dahil sigurado siyang mabubuko siya. Hindi na talaga siya uulit pupunta sa bar. Ititigil niya na ang pagiging party girl at magbabagong buhay dito sa Santo Domingo. Umiling siya na parang inosenteng tao. Hindi po, sir. Sa probinsya rin kami nakatira. Ilang beses pa lang po ako nakakamunta ng Maynila. Bakit po? Pumikit ito na parang may pilit na inaalala. Para kasing pamilyar ka sa akin. Baka kahawig mo lang? Nakita na ba tayo? Umiling siya. Gusto niyang sabihin na lang na siya ang babaeng kasama nito nung isang gabi. Ang babaeng tinakbuhan siya pagkatapos na mainit nilang gabi. Pero syempre, hindi niya yung sasabihin. Ngayon lang kita nakita, sir.
Siguro kamukha ko lang talaga yun. Pero, nag-iisa lang naman ho ang ganda ko dito sa mundo. Biro niya. Nagkibit balikat ang lalaki. Whatever. Kunin mo ang ibang gamit ko at ayusin mo sa kwarto ko. Huwag mo lang nagalawin ang laman ng maliit na paper bag na yon. Huwag mo na palang buksan. Tinuro nito ang maliit na paper bag na pula na nasa lapag. Nung umalis ito, pinaikot niya ang kanyang mga mata. Napakalaking tao, pero siyang gusto nitong pagbuhati ng mga gamit nito. Sandali niya nakalimutan na Yaya nga palang sideline niya ngayon at isa ito sa mga boss niya. Ngayon pa lang, naiinis na siya sa mga Rodriguez. Pagkatapos niyang mabuhat ang dalawang malaking maleta ni Sir Gian, inayos niya ang mga gamit nito sa kwarto. Paalis na sana siya noong masagin niya ang pulang paper bag na nilagay niya sa kama nito. Kasabay ng narinig niyang pagbukas ng pinto, ang pagkalat ng iba't ibang flavor ng kondom. Namula ang pisngi niya nung makita ito. Iniwasan niyang tingnan ng lalaki dahil sa hiya. Naalala niya na marami sila nagamit nung nasa hotel sila, kaya malabong mabuntis siya. Sabi ko naman sa'yo huwag mong tingnan. Umurong ang dila niya para sumagot. Nagmamadaling pinulot ng lalaki ang mga nagkalat sa kama. Wala kang nakita. Wala talaga akong nakita. May balak pa ba kayong gamitan yan dito? Hindi niya mapigilang itanong. Nilingon niya ang lalaki. At ganon din ito sa kanya. Of course not. Dinala ko lang yan dito sa bahay kasi sayang at hindi ko magagamit. Saka baka balak humingi ng kapatid ko. Mahirap na ngayon sa panahon, dapat palagi tayong safe. Bakit hindi mo magagamit? Huminga ito ng malalim at pinakatitigan siya nito. Bakit gusto mo subukan? Nanlaki ang mga mata niya at agad na umiling. Hindi po, senyorito. Baka may gagawin pa ako sa baba, alis na ako. Patakbo pa siyang lumabas sa kwarto ng lalaki. Noong tuluyan siya makalabas ng kwarto, pinahid niya ang pawis sa muka. Ang lamig sa kwarto nito, pero pinagpawisan siya. Kumusta si Sir Gian? Tanong sa kanya ni Nicole noong magkasabay sila sa pag-aayos sa kusina. Natigilan siya. Naalala niya ulit ang mga nakita niya. Ayos lang, pero hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa kanila. Huminga ng malalim ang kaibigan niya. Mawawala rin ang galit mo na yan. Iniisip ko kung paano mapapaamo ang galit mo. Kapag nangyari yon, Gia, ewan ko na lang. Umiling siya habang sarkastikong tumatawa. Wala. Hindi ko kailangan na ibang tao para mawala ang galit ko. Basta ako nagtatrabaho ng marangal para sa pagkain ng pamilya ko. Ha? Ang galing mo naman mag-joke, te. Kahit di ka magtrabaho, may kakainin ng pamilya mo kasi mayaman kayo. May sapa ka ba sa utak ngayon? Ang lalim ng pinanghuhugutan mo, ah. Tinignan niya ito ng masama. Marami akong binubuhay kung alam mo lang. Ang mga pusa ko sa orphanage ang sinasabi ko. Saka pang donate ko naman to sa charity na inaalagaan ko. Saka sa mga batang orphan, tumutulong ako. Kaya ikaw, sa susunod na buwan, lahat ng sweldo mo ibigay mo na lang sa akin. Oo na, ibibigay ko na. Pero ibigay mo sa mga bata, hindi para sa mga alak. Malapit na ang Pasko kaya maghanda ka ng regalo para sa kanila. Nginitian niya ito kasabay ng pagkibit-balikat. Magbabagong buhay na ako. Last na yung pagpunta ko sa bar nung isang araw. Ayoko nang bumalik ulit dun. Gulat siya nitong tiningnan. Saka lang niya na-realize na hindi pala siya nagpaalam. Pumunta ka sa bar nung day off mo? Talagang bruha ka, hinahanap kaya kita tas nag-enjoy ka lang pala doon? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Akmang sasabunutan siya ni Nicole pero agad niya itong pinigilan. Tumigil ka ha, baka makita tayo ni Manang. Labas na lang tayo mamaya. Bumasangot si Nicole. Wala akong pera. E di humanap ka ng poging sugar daddy para may pera ka sa gala natin. Natuod silang dalawa sa kanilang pwesto noong marinig nilang may tumikim galing sa likod nila. Naramdaman niya ang paghampas ni Nicole sa braso niya noong nakitang si Sir Gavin iyon. Nakatingin ito sa kanila ng taimtim. Senyorito, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit Nicole? Hindi na ba ako pwede sa bahay ko? Mag-usap tayo mamaya. Umiling ang kaibigan niya. Siyempre po pwede. Nagulat lang ako dahil akala ko nasa company kayo ngayon. Malumanay nitong sagot sa boss niya. Anong pag-uusapan natin mamaya? Maaga akong bumalik.
Bumalik na kayo sa trabaho niyo at huwag magchismisan para mas mapadali ang trabaho niyo. Maraming oras para dyan kapag tapos na ang trabaho. Sabay silang tumango ni Nicole. Nang makaalis ito, parang magwawala ang kaibigan niya. Nakakahiya. Baka isipin ni senyorito na mukhang pera ako, kaya naghahanap ako ng sugar daddy. May pera naman ako. Bakit pa ako maghahanap ng sugar daddy? Ano ka ba? Huwag mo isipin yun. Malay mo, mag-apply si sir bilang sugar daddy mo. Natatawang sabi niya. Masama siyang tinignan ng babae at hinampas. Nakakahiya ka talaga? Baka kung ano isipin niya. Natatawang iniwan niya si Nicole. Dumiretso siya sa likod ng bahay para magwalis. Mabuti na lang wala ang alagad ni Madam na kampo nila Farah. Dahil sigurado, kapag narinig nito ang usapan nilang magkaibigan, ipagkakalat niya ito. Sa kabilang banda, bago umuwi si Gian sa bahay nila sa Santo Domingo, kinita niya ang kanyang mga kaibigan. Kahit tulala pa siya at lutang dahil sa nangyari kagabi. Anong drama yan, Gian? Puna ni Frank. Hindi niya ito pinansin dahil lumilipad ang utak niya talaga. Hula ko, pumunta yan si Gian sa bar. Tapos may nakalala siyang babae, tas pinana ni Cupido ang puso niya. Umupo si Edison sa harap niya. Ilang ulit siyang kumurap dahil may tama sa sinabi ni Edison. Hindi naman sa mahal niya agad ang babaeng nakasama niya kagabi, pero iba lang kasi ito. Mayroon ang babaeng ugaling hindi niya mahanap o makita sa ibang babaeng nakasama noon. Kaya hanggang ngayon, kahit tapos na, hindi niya pa rin ito makalimutan. Baka naman in love na si Idol. Iba talaga ang tama kapag na in love. Pang-aasar sa kanya ni Manuel. Tumigil nga kayo. Inaantok lang ako kaya ako tulala. Wala pa akong maayos sa tulog. Asik niya sa mga kaibigan. Pare, mahilig kang magpuyat pero hindi ka antukin. Ang tagal na kitang kilala. Kahit yata hindi ka matulog na maayos, okay lang. Sabi ni Cole, sabay tapik sa balikat niya. Kahit yata sumabak yan sa labanan si Gian buong gabi, buhay pa yan kinabukasan eh. Tiningnan niya ng masama si Manuel dahil sa sinabi nito. Tigilan niyo ako. Tulala lang yung tao, dami niyo nang sinabi. Pag kayo nakita kong tulala, ako ang unang-unang magpapasimba sa simbahan. Bumalik ka na lang sa Santo Domingo para mag-relax. Suhestyon ni Cole. Iyon ang ginawa niya pero mukhang mas mababaliw siya noong umuwi siya. Dahil may sasalubong sa kanyang kahawig ng babaeng naging dahilan ng pagkagulo ng isipan niya. Sumunod na araw maagang pumasok ulit siya sa trabaho. Habang nagwawali si Nicole sa bakuran, nagulat siya noong may bumagsak na sigarilyo mula sa taas. Pagtingin niya, nasa taas ng puno ng mangga, nakita niya si Gia na nakatingin sa kanya. Bahagya siyang nagulat sa presensya ng lalaki pero hindi iyon pinahalata. Kanina ka pa ba dyan, sir? Hindi naman, kakaakyat ko lang nung dumating ka. Sagot ng lalaki. So, kanina mo pa ako pinagmamasta na maglinis? Kamusta naman ang performance ko? Napakagat siya ng ibabang labi. Hindi kita tinitingnan. Giit nito. Bakit nga ba nandyan kayo? Tanong niya habang nakatingala. Sumunod ang tingin niya kay Gia noong bumaba ito. Ang daldal mo. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Napailing siya habang tinatanaw itong paalis. Minsan talaga may pagka-weirdo ang mga tao nandito sa mansyon. Baka kapag nagtagal, ay maging weirdo na rin siya. Sumunod na araw habang papasok siya sa loob ng bahay, nakasalubong niya si Sir Gavin na nagmamadali habang may dalang bulaklak. Sir! Tawag niya sa atensyon nito. Agad na napalingon sa kanya ang lalaki. Nilapitan niya ito. Dumako ang tingin niya sa dala nitong bulaklak. Para kay Nicole ba yan? Nakita mo ba siya? Kanina, sir. Pwedeng ako na lang magbibigay sa kanya, mukhang nagmamadali kayo eh. Gusto ko sana siya makita. Nag-aalangan itong sagot. Makikita mo naman siya mamaya. Hindi siya nagtatampo sa'yo, senyorito. Huwag ka mag-alala. Pagpapagaan niya ng loob nito. Sa huli, pumayag ang lalaking siya na lang ang magbigay ng bulaklak para sa kaibigan niya. Noong pumasok siya sa mansyon, agad niya itong hinanap. Pinabibigay ng manliligaw mo.
Nakangiting sabi niya kay Nicole. Ha? Bakas ang gulat sa mukha nito. Ano ka ba? Alam ko nililigawan ka ni Senyorito. Huwag ka mag-alala dahil support ako sa inyo. Basta huwag ka lang niya sasaktan. Saka, malaki na rin ang pinagbago niya. Hindi na siya sobrang sungit. Iba talaga nagagawa ng love sa isang taong nagmamahal. Hindi niya ako nililigawan. Wala nga siyang sinabi. Nasaan pala siya? Anong wala siyang sinabi sa'yo? Bakit ba binibigyan ng lalaki ang isang babae ng bulaklak? Sumandal siya sa may mesa habang hindi inaalis ang tingin sa kaibigan. Pagkabigay sa akin, umalis na dahil may meeting daw siya. Hay, ang hirap makisabay ng single. Nasaan kayang para sa akin? Tahimik niyang ginawa ang trabaho dahil dumating ang ginang na Rodriguez na siyang pinakamasungit sa lahat. Hindi niya gusto ang pagiging masungit nito kay Nicole, kahit walang ginagawa ang kaibigan niya. Tumigil siya sa pagpasok sa loob ng bahay noong makita niya si Nicole at Gavin. Hawak ng lalaki ang kamay ng kaibigan niya. Huminga siya ng malalim. Niyakap niya ang walis habang tinitignan ng dalawa. Mas sweet na ito simula nung sabihin sa kanya ni Nicole na inaya siya ng lalaki sa isang date. Tsismosa ka rin pala. Napatalon siya at napasigaw dahil sa gulat. Hawak niya ang dibdib na nilingon ng lalaking ng gulat sa kanya. Senyorito, bakit ba bigla-bigla na lang kayo sumusulpot? May lahi ba kayong alien at bigla-bigla ka na lang lumilitaw? Sabi niya. Gusto niya ito hampasin pero baka mawalan siya ng trabaho. Hindi mo lang ako napansin. Di ba kaibigan mo si Nicole? Tiningnan din ito ang dalawang lovebirds. Oo, bakit? Ayaw mo ba ang kaibigan ko para sa kapatid mo? Pwes itigil mo yan. Ayaw mo ba maging masaya ang kapatid mo? Nagulat siya noong batukan siya ng lalaki. Wala akong sinabing ayaw ko si Nicole para sa kapatid ko. Hindi ako tulad ni Mama na lahat na lang ayaw. Sabi sa amin ni Daddy, basta masaya kami, yun ang importante. Kung masaya ang kapatid ko kay Nicole, ba't ko pipigilan? Tumango siya habang nakangiti. Ganun dapat. Hindi naman natin mapipigilan ang puso nating magmahal. Nasaan na pala ang daddy mo? Bakit wala siya ngayon? Hindi ko pa siya nakikita eh. Tumawa ito. Tinikom niya ang bibig nung biglang nagbago ang itsura ng mukha nito. Sorry, may nasabi ba akong mali? Wala na si daddy simula nun, kaya naging mas malala si mommy. Feeling niya kasi mag-aasawa na agad kami at may iwan siyang mag-isa. Siguro kaya ganun lang si mom. Gusto niyang siyang pumili kung sino magugustuhan namin. Ngayon, nakuha niya na kung bakit galit na galit ito kay Nicole. Kung titingnan pa lang kasi katulad ng tagpong nakikita niya, mahal na mahal ni Sir Gavin si Nicole. Kaya sigurado na sa simbahan ito matutuloy. Noong pumasok ang dalawa sa loob, tiningnan niya ang lalaki. Senyorito, pasok na tayo sa loob, mainit dito sa labas. Hayaan na natin silang dalawa. Pinaningkitan siya nito ng mata. Chismosa ka talaga, Gia. Humalakhak siya sabay hampas sa balikat nito. Chismoso ka rin, senyorito. Noong sumapit ang gabi pagkatapos ng trabaho, inaya niya si Nicole na lumabas kasama siya. Hinatid silang dalawa ni Gavin. Ayaw pa maghiwalay ng dalawa noong makarating sila. Para siyang third wheel at sumasakit ang mata niya sa kaswitan ng dalawa. Napapatanong siya sa sarili kung nasa ng para sa kanya. Gavin, pera muna ng kaibigan ko. Sumasakit talaga ang mata ko sa inyong dalawa. Single po ako. Nakangiwing aniya. Kayo na? Gulat niyang tanong kay Nicole habang nagtatatalon. Nang tumango ito ay napahalakhak siya. Sinasabi ko na nga ba, inaya ka niya sa date tapos tinanong ko kung pwedeng maging kayo. Dapat hinayaan mo naman ligaw bago mo sinagot. Malay mo, etchos lang yun ni sir. Ikaw talaga? Alam ko namang totoo siya. Pero congrats, friend. Niyakap niya ito ng mahigpit. Masaya siya para sa kaibigan dahil may love life na ito. Thank you. Kinabukasan buong araw ulit siya nagtrabaho. Pagod na pagod siyang nahiga sa higaan sa maid quarters noong matapos ang gawain. Talagang bibigay na ang katawan niya sa sobrang pagod. Mas mahirap noon
pero unti-unti na siyang nasasanay ngayon. Pinipikit pa lang niya ang mga mata noong marinig ang tunog ng cellphone niya. Pagod niya iyong kinuha. Napakunot ang noo niya noong makitang tumatawag ang kanyang ina. Hello, Ma? Anak, pwede ba tayo magkita? Gusto kitang makausap. Umupo siya noong marinig ang boses ng ina. Sige po. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Text ko sa iyo ang address. Agad siyang nagbihis. Wala ngayon si Nicole dahil umuwi ito sa pamilya niya dito sa bahay ng kakilala niya. Nang matanggap niya ang address, agad siyang umalis. Nag-taxi siya paalis. Noong makarating siya sa destinasyon na binigay nito, agad siyang pumasok. Ma, ano kailangan mo? May problema ba? Malungkot itong umiling. Hanggang kailan kayo magtatrabaho sa mga Rodriguez? Ayaw kitang nandun sa pamilyang yon. Alam mo naman na mayaman na tayo at may pera. Bakas sa boses ng kanyang ina ang pagkabahala. Hinawakan niya ang kamay nito. Hanggang nandun si Nicole, di ko siya iiwan. Hindi naman alam ng mga Rodriguez. Saka masaya ako sa ginagawa ko. Bumalik ka na lang kaya sa bahay. Bakas pa rin ang pag-aalangan sa boses nito. Kaya umiling siya. Ayos lang ako, Ma. Pag hindi ko nagustuhan ang mga ginagawa ni Mrs. Rodriguez, aalis ako. Matagal bago niya napilit at napaniwala ang kanyang ina na ayos lang. Hanggang sa makaalis ito. Nag-abang siya ng taxi para bumalik sa mansyon. Pero wala man lang taxi o ride na gusto siyang isabay. Hello, sino to? Tanong niya sa taong tumawag sa kanya. Nasaan ka ngayon? Bumakas ang gulat sa mukha niya noong marinig ang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Sigurado siyang si Gian yon. Pero pinagtataka niya kung paano nito nakuha ang number niya. Si Nicole lang naman na nakakaalam nun. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Bakit mo tinatanong, Sir Gian? Paano mo nakuha ang number ko? Kapag ba sinabi ko sa'yo kung nasan ako ngayon, pupuntahan mo ako para sunduin kasi walang taxi. Tumingin ka sa likod mo. Naguguluhan, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ha? Ayos ka lang ba? Nasagot lahat ng katanungan niya noong may lalaking tumabi sa kanya. Hindi ka dapat umaalis ng mag-isa ng ganitong oras. Tara na. Paano mo ako nahanap? Gulat niyang tanong sa lalaki habang sinusundan ito. Hindi kita hinanap, napadaan lang ako dito tas nakita kita. Sagot agad ng lalaki. Ang mga babae dapat hindi lumalabas mag-isa. Tumango naman siya. Tara na, uwi na tayo, malamig dito sa labas. Nauna siyang pumasok sa sasakyan at hindi nagtagal, sumunod dito sa kanya. Naging tahimik ang buong biyahe nila at walang nagtangkang magsalita. Nang pumarada ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga Rodriguez, tiningnan niya si Gian. Salamat sa pagsasabay sa akin, senyorito. Kung wala ka ron, baka wala pa ako ngayon dito. Tumingin ito sa kanya. Sa susunod, huwag kang lalabas kung gabi. Pumasok ka na sa loob, may pupuntahan pa ako. Ngumiti siya sa lalaki bago bumaba ng sasakyan. Didiretso sana siyang pumasok sa likod ng bahay at hindi niya inaasahan nang makita na nasa ilalim ng puno ng mangga si Nicole na kaibigan niya at si Sir Gavin na siyang boss nila. Napailing siya bago nilampasan ng mga ito. Hindi niya alam pero nabawasan ang inis niya sa mga lalaking Rodriguez simula noong maging close niya si Gian. Gia. Gulat niyang nilingon ng lalaking tumawag sa pangalan niya. Para rin siyang nakakita ng sariling multo. Good morning, sir. Bati nilang dalawa ni Nicole. Kanina pa kita hinahanap. Hindi ba sinabi sa'yo ni Manang na sasamahan mo ako dun sa farm nila Kiefer? Aalis na tayo. Agad-agad, sir? Hindi ko nga alam na may plano pala tayong dalawa. Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi kita nakita, kaya hindi ko nasabi sa'yo. Bilisan mo na, ihintayin kita sa sasakyan. Bilisan mo dali, iwan kita sa sobrang tagal ah. Nagulat siya noong kurutin siya nito. Walang namamagitan sa amin ni Sir Gian.
Alam mo namang haters ako ng mga Rodriguez eh. Buti nga bumait ako dun sa manliligaw mo. Nanunodyo itong tiningnan siya. Sige, ikaw yan eh. Kaya maniniwala ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako makakalimot. Baka isang araw isa na sa kanila ang iniiyakan mo. Hinampas niya sa balikat si Nicole. Ang kulit mo, bahala ka. Tumakbo siya para magbihis na magandang damit. Saktong pagdating niya, talagang balak na siyang iwan ng lalaki. Kung iniwan mo ko, hindi ko yun problema, senyorito. Nakangiti niyang sabi, pagpasok niya sa loob ng sasakyan nito. Nilingon siya nito. Kaya tinagalan mo kasi alam mong hindi kita iiwan. Umiling siya. Binigla mo ako. Natural, kailangan ko talaga maghanda. Anong gagawin natin sa farm ni Sir Kiefer? Tinaasan siya ng kilay nito. Close kayong dalawa? Malamang hindi. Minsan ko lang siya makita pero kilala ko siya. Hindi ako sigurado kung kilala niya ba ako. Agad niyang sagot. Nilingon niya ito noong marinig niya ang mahina nitong pagtawa. Maraming kilala si Kiefer pero tinaasan niya ito ng kilay. Kahit kasambahay lang ako, pwede ko sila makilala. Kapag talaga naalala niya ako, kakalimutan kong kasambahay niyo ako ngayong araw dahil sasama ako kay Sir Kiefer. Nang hahamon siya nitong tiningnan pabalik. Deal, kung makilala ka niya. Pagdating nila sa farm, sabay silang bumaba. Nakasunod siya sa lalaking maglakad. Marami pa nga sa kanyang bumabati. Hinanap niya agad si Kiefer sa farm nito. At nung makita niya ito, napangiti siya. My friend! Nakita niyang binuksan ni Gia ng braso niya para salubungin ang kaibigan nito habang nakangiti. Ngunit ang ngiti niya ay napalitan ng gulat noong lampasan siya ni Kiefer at siyang binati ng lalaki. Kumusta ka na, Gia? Ayos naman ako, sir. Naaalala niyo pa pala ako? May bahid ng pagkasarkastikong sagot niya para astarin ng kanyang boss. Ha? Hindi nga ako umaalis dito sa farm. Wala akong oras din na makipagkilala ng mga bagong kaibigan. Pero ikaw matagal na kitang kilala. Pinaglipat-lipat ni Kiefer ang tingin sa kanilang dalawa ni Gian. Kiefer, paano mo siya nakilala? Narinig niya ang tanong ni Gian. Siguro, nakabawi na ito sa gulat na imbis ito'y batiin, siyang binati. Magkakilala kami nung nasa Manila pa lang siya. Hinawakan niya ang braso nito para pigilan siyang ibuko. Oo, nagkita kami nun sa Manila sa dati kong trabaho. Hindi ko naman kasi alam na naaalala niya pa ako. Matagal na rin yun. You trick me? Saad ni Sir Gian. Pero imbis matakot, nakuha niya pa itong ngitian. Bakit? Ano bang meron? Para kayong mga aso at pusa? Naguguluhang singit ni Kiefer. Wala. Sabay nilang sagot dalawa. Bawal ang galit sa farm ko. Kumuha na kayo ng basket doon. At si Gia na magbabayad sa lahat ng makukuha nyo. Kaya Gia, damihan mo para naman bawasan ang yaman ni Gian. Paalala ng lalaki. Sumaludo siya kay Kiefer. Masusunod, Captain. Masaya siyang kumuha ng iba't ibang prutas. Siguro, ibibigay niya na lang ito sa mga bata sa lansangan. Dahil kung gusto niya ng prutas, mabibili niya yon. Gia. Nilingon niya si Gian habang nakangiti. Bakit, may kailangan ka ba? May usapan tayong dalawa. Hindi maipinta ang mukha nito. Huwag kang ngumiti sa susunod. Hindi na kita isasama rito. Hindi ka na ulit makakabalik dito. Bakit? Sa'yo ba to, senyorito? Umawang ang bibig nito. Napailing na lang siya dahil sa kabaliwang inaakto nito ngayong araw. Dahil maaga silang pumunta sa farm, dito na rin sila kumain ng tanghalian. Masarap ang mga pagkaing hinanda sa kanila. Sosyal talaga si Kiefer kung maghanda. Hinayaan pa siya nitong kainin ng iba sa mga nakuha nila bilang dessert. Katulad ng hinog na papaya. Anong paborito mong prutas? Nilingon niya si Gia nung magtanong ito. Wala naman akong paborito basta masarap kinakain ko. Sagot niya. Lahat kasi ng prutas masarap para sa kanya. Mahihirapan lang siyang pumili kaya lahat paborito niya. Paborito ko ang lansones at rambutan. May taniman kami noon sa lupa namin sa Santo Domingo.
Pero ngayon napabayaan na kaya naubos. Pagkukwento nito. Pwede ka naman humingi kay Sir Kiefer ng puno tas itanim mo. Pwede nga ako mag-alaga. Pero sana yung madali lang mamunga. Ayokong tumanda na tagadilig lang ng puno. Suhestyon niya. Tumawa ito. Hanggang kailan ka ba magiging kasambahay sa bahay namin? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Pwede naman kung hanggang kailan ko gusto. Pero kapag umalis si Nicole, sa bahay niyo siguro sasama ako. Wala talaga kayong iwanan, no? Walang pagdadalawang isip siyang tumango. Oo naman, tagal ko na kaya siyang best friend. Kaya tandaan mo kapag umalis siya, sasama ako. Sabi mo nga. Tumayo ito kaya tumayo na rin siya. Bilisan mo nang kumain. Kunin mo na lahat ng gusto mo pagkatapos uuwi na tayo. Malayo pa ang biyahe. Nang matapos siya, halos hindi niya mabuhat ang 5 basket na puno ng prutas dahil sa bigat. Nalaglagan pa nga niya noong masalubong niya ang lalaki na may isang basket itong dala. May lamang ilang lansones at rambutan at 2 papaya. Yan ang pinunta mo dito? Tumingin ito sa kanya. Bakit? Ito lang naman ang kaya kong kainin. Simpleng sagot sa kanya ng lalaki. Nahiya ako, senyorito. Baka pwede mo akong tulungan kasi hindi ko kaya lahat. Napatanga naman siya ng talikuran siya nito. Tinawag nito ang isang lalaki, malapit sa kubo, na agad namang lumapit sa kanilang dalawa. Ano po yun, sir? Tulungan mo siyang dalhin ng ibang basket ng prutas. Magbayad na kami, sana ba si Kiefer? Utos niya sa lalaking trabahante ni Kiefer. Umalis po si sir. May pupuntahan daw. Kapag nagkita na lang daw kayong dalawa sa haka magbayad, yun po ang bili niya. Saan daw pumunta si Sir Kiefer at hindi nagpaalam? Huwag mo nang itanong. Hinila siya ni Gian at muntik pa siyang matumba, mabuti na lang at nasalo siya ng lalaki. Pwede ba tayong dumaan sa may Santo Domingo Bridge? Ipamimigay ko lang sa mga street children ng iba sa kinuha kong prutas. Hindi ko naman kasi kayang ubusin to. Hindi sumagot si Gian. Akala niya hindi nito narinig ang sinabi niya. Kaya nahiya tuloy siyang ulitin. Kaya naman laking gulat niya nang itigil nito ang kotse sa dulo ng tulay. Anong gagawin mo? Ipamimigay ko yung prutas. Sa tingin mo talaga kaya kong ubusin lahat ng kinuha ko? Sayang kung itatago ko lang yan. Pamasko ko sa kanila. Kung sinabi mo kanina, sana dinagdagan pa natin. Masaya nilang ibinahagi ang mga prutas. Tuwang-tuwa na nagsilapitan ng mga bata, pati ang ibang dumaraan, nakihingi na rin. Gabi na noong nakabalik sila dahil nakipaglaro pa siya. Nagulat siya pagbalik nilang dalawa ni Gian sa mansyon, ay nakasalubong niya si Nicole. Bakas ang galit sa mukha nito at namumuong luha sa mga mata. Nicole! Hindi siya nito pinansin at tuloy-tuloy ito sa paglalakad. Tiningnan niya si Gian bago tumakbo para habulin ng kaibigan niya. Nicole, sandali, sasama ako sa'yo. Sigaw niya para marinig nito. Kinabukasan pagbalik nila, hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto kasama si Nicole dahil sa tagpong naabutan nila. Tinipon lahat ng kasambahay at nasa harap nila ang magkakapatid na lalaking Rodriguez at ang pinsan nilang si Sir Jeffrey. Kung hindi siya nagkakamali, pinapagalitan ng mga ito si Farah. Hindi ba sinabi ko sa inyo na respetuhin niyo ang isa't isa? Ikaw, Farah. Nakita niyang mas napayoko si Farah dahil sa galit na boses ni Gavin. Pinaningkitan niya ng mga mata si Farah. Ilang ulit ka nang nagsimula ng gulo dito. Lahat na lang gusto mong kalaban. Kahit si mama pa ang kumuha sa'yo, makibagay ka. Wala namang ginagawa sa'yo pero kalaban mo. Pasensya na, senyorito. Paghingi ni Farah ng paumanhin at hindi man ito natapos ang sasabihin niya dahil nagsalita ulit si Sir Gavin. Huwag mo kong tawaging senyorito. Napangisi siya. Kapag si Nicole ang tumatawag na senyorito kay Sir Gavin, hindi ito nagrereklamo. Iba rin talaga. Noong isang araw, pumasok ka sa kwarto ko. Kahit di ko sinabi. Kaya ko naman linisin ang kwarto ko. Kaya ko rin bumaba kung gusto kong kumain. Napasinghap siya noong marinig ang sinabi ni Sir Gian. Hindi niya inakalang gagawin yun ni Farah.
Siya nga ay ayaw niyang bumalik ulit sa kwarto ng lalaki. Pinakaayaw ko sa lahat, yung pumapasok sa kwarto ko na walang pahintulot. Dagdag pa ni Gian. Sorry po, Sir Gian. Pasensya na mga sir, ako nang bahala sa kanya. Sabat naman ng mayordoma. Umalis muna siya ng ilang linggo. Bumalik na lang siya kapag naayos na yung ugali niya. Agad na tumango ang mayordoma. Nakakaloka ang mga Rodriguez. Bulong niya kay Nicole. Nakakaloka talaga ang 4 na lalaki na yon. Sa tingin niya ay maaga siyang tatanda. Sandali siyang natigilan at napaisip nung may naalala. Pwede kayang Sir Gian din na nagsabi ng nangyari dahil naabutan niya si Nicole na paalis? Gia, dalhin mo to sa labas, nandun sila sir. Itanong mo na rin kung ano ipapaluto nilang tanghalian para kung wala, makabili tayo ng gamit. Pagkatapos sabihin ni Manang lahat ng bilin, kinuha niya ang tray na may lamang baso at juice. Habang patungo siya sa labas, nakasalubong niya si Kiefer. Agad niya itong nginitian at binati. Sir Kiefer, kamusta ka na? Hi Gia, pupunta ka ba sa labas? Tulungan na kita sa dala mo. Ngumiti siya noong kunin ni Kiefer ang iba sa mga dala niya. Thank you talaga. Ano ka ba? Parang hindi tayo close na dalawa. Mas nauna mo pa nga ako nakilala kaysa kay Gian. Ang kulit-kulit mo kasi. Bumusangot siya. Hindi ako makulit no? Bata pa siya noong unang makilala si Kiefer. Tapos noong nakaraang taon, nakita niya ito. Kaya nung sinabi niya kay Gian, hindi niya alam kung kilala pa ba siya nito. Baka magselos na naman si Gian kapag nakita niya tayong dalawa. Baka di na yun bumalik sa farm ko. Sayang ang benta sa buwan-buwan na supply ng paborito niya. Nagalit nga sa akin nung dumalaw kami sa farm mo. Sumbong niya rito. Tumawa naman ito agad. Hindi na siya bumalik ulit simula nang pumunta kayo ron. Hindi siya nakasagot nang makita niya nakatingin sa kanilang dalawa si Gian. Kahit may dumadaldal sa kanyang tabi. Nasaan si Miss Ganda, Gia? Tanong kaagad ni Cole. May ginagawa siya. Bakit ayaw mo ba ako makita? Bilis naman magtampo. Palagi kasi kayo magkasama. Natatawang puna ni Manuel. Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki. Dahil hindi naman yun totoo. Hindi naman siya mahilig sa atensyon. At lalo na sa lalaki. Siya yung tipo na hilig lang makasabay sa trip na ibang tao. May kailangan pa ba kayo? Sabihin niyo na para pagbalik ko masabi ko na kay Manang. Para hindi na kayo maabala. Sabi niya, pagkatapos niyang ayusin ang dala niyang pagkain nila. Pahingi na lang ng ice cubes. Hindi na tuloy ni Frank ang iuutos dahil sumabat si Gian. Ikaw ang kumuha kung gusto mo. Sandali siyang hindi nakapag-react. Pero noong makabawi, sa pagkabigla, agad siyang nagsalita. Ayos lang po Sir Gian, babalik na lang ako. Tipid siyang umiti. Sasama na ako sa'yo. May kukunin ako sa kusina nyo. Noong tumayo si Kiefer, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang masamang tingin na pinukol sa kanya ni Gian. Hindi niya alam kung bakit ito nagagalit. Kuhang-kuha ko talagang inis ni Gian. Sumunod na araw, ito ang pinakamasamang gising niya sa buong buhay niya. Kasama niya si Nicole sa manggahan, pero hindi niya magawang umiti. Nicole, huwag ka maingay. Napahilot siya sa kanyang noo. Kanina pagising niya, hindi niya alam kung bakit. Kahit maliit na bagay nagagalit siya. Bakit ganyan na mukha mo, Gia? Ang aga-aga. Hindi ko alam, okay? Bakit ang init ng ulo mo? Meron ka ba ngayon? Umagang-umaga, high blood ka. Tumayo si Nicole sa harap niya. Natigilan siyang hinarap niya ang kaibigan. Wala nga akong regla, 2 buwan na. Irregular ako kaya baka wala na naman akong dugo. Napamura ito sabay takip ng kanyang bibig. Hindi kaya buntis ka? Sinamaan niya ito ng tingin. Sira ka ba? Paano ako gagawa ng bata na mag-isa? Naalala niya tuloy ang gabing nakasama niya si Gian. Pero imposible yon. Mag-take ka ng pregnancy test. Sinong buntis? Ikaw, Gia? Napatalon siya at napahawak sa kanyang dibdib. Pinanlakihan niya ng mata si Jeffrey. Anong ginagawa mo dyan, sir?
Kanina ka pa ba dyan? Pinapakinggan mo ang usapan namin? Tanong niya sa lalaki nang may bahid ng pag-aakusa. Umiling naman ito. Kadarating ko pa lang. Pumunta ako sa lupa namin. Nadaanan ko kayong dalawa kaya narinig ko. Naningkit ang mga mata niya. Pwede ka na pong umalis. Pagkasabi niya nun, hinila niya si Nicole palayo. Siya iyong nagsabi na umalis, pero sila magkaibigan ang gumawa. Sa tingin mo, ikukwento ni Sir Jeffrey yung narinig niya? Walang pag-aalangan siyang tumango. Sigurado akong sasabihin niya yun sa mga kaibigan niya. Hayaan mo na. Wala namang mawawala kung ipagkalat niyo yun. Wala naman talagang buntis sa ating dalawa. Kung meron man, anong pakialam nila? Hindi naman sila tutulong sa pagpapalaki ng bata. Mahabang sabi niya. Sigurado akong mamaya tatawag si Gavin para magtanong sa akin. Minsan, hindi pa naman gumagana ang utak niya. Pero ayos lang, mahal ko naman siya. Huminga ng malalim si Nicole. Umirap siya, sabay yakap sa sarili niya. Ganito palagi ang reaksyon niya kapag sinasabi ng kaibigan niya kung gaano nito kamahal ang boyfriend niya. Sa kabilang banda, hindi interesadong makinig sa usapan ng mga kaibigan niya si Gian, kaya naglagay siya ng earpods. Kahit ang totoo, wala naman talaga yung music. Ayaw niya lang na istorbohin. Sumulyap siya sa pinto nang makita niya si Jeffrey, ang pinsan niya. Saan ka galing? Tanong sa kanya ni Gavin. Bumisita ako sa manggahan. Tapos nakita ko si Nicole at Gia, kaya natagalan ako. Umayo siya ng upo noong marinig ang pangalan ni Gia. Narinig ko kasing may buntis. Ano? Gulat niyang tanong. Halos magkasabay sila ng kapatid niya. Napatayo siya kaya tumingin ang mga kaibigan niya rin sa kanya. Hindi kaya si Miss Ganda? Tanong ni Frank at tiningnan niya si Gavin pero umiling ito. Hindi buntis si Nicole. Sagot ng kapatid niya. Paano mo alam? Tanong sa kanya ni Nicole. Pinabili niya ako noong isang araw ng napkin kasi naubusan daw siya. Ang alam ko kasi kapag buntis, hindi dinadatnan. Kaya kung buntis si Nicole, ba't siya gagamit ng napkin? Ganun pala yun? Bumalik siya sa pagkakaupo at pinakalma ang sarili niya. Pero hindi siya mapakali. Hindi niya namalayan na nagiinom na pala siya at pagkatapos niya maglasing, pinuntahan niya si Gia sa mansyon. Nakakunot ang noo nitong lumabas sa maid quarters. Nabulabog niya talaga ang mga tao dahil hinahanap niya ang babae. Gia, mag-usap tayong dalawa. Matutulog na ako, senyorito. Tipid nitong sagot. Buntis ka ba? Huminga siya ng malalim. Hindi ako buntis. Pero kung oo, ano naman sa inyo? Gia, gusto kita. Sinasabi niyo lang yan kasi lasing kayo. Sa tingin mo ba gagawin ko ang lahat ng ito kung wala akong nararamdaman para sa'yo? Tahimik akong tao. Pero eto ako, kinukulit ka. Napasabunot ito sa sariling buhok. Pumikit siya at humugot ulit ng isang malalim na buntong hininga. Bukas na lang tayo mag-usap. Kahit itaboy mo ako, hindi ako titigil. Pero wag mo naman ako pahirapan ng ganito. Kapag si Kiefer ang saya-saya mo kapag kasama siya. Pero pag ako ang sungit mo, hindi ka naman masungit sa ibang tao. Truth hurts, senyorito. Huminga ng malalim si Gian na umawala sa paningin niya si Gian. Bumalik siya sa pagtulog dahil na rin sa pagod. Wala na si Farah doon. Ang akala niya matatapos na ang gulo. Pero isang malaking pagkakamali noong bumalik ang biggest nightmare niyang malditang feeling jowa ni Gavin. Naiinis talaga siya sa mukha nito. Nanlaki ang mata nila ng mga kasama niyang kasambahay noong marinig ang ingay sa labas. Halos magkasabay lang nilang dumating si Mrs. Rodriguez. Anong kaguluhan to? Galit na tanong ni Mrs. Rodriguez at halos umusok ang ilong nito dahil sa galit. Nagulat siya noong tiningnan niya si Nicole at sira ang ilang parte ng damit nito. May bahay din ng dumi at basa dahil sa tubig. Wala akong kasalanan. Siya ang bigla na lang pumunta dito para magsimula ng gulo. Paliwanag ni Nicole pero hindi man lang siya pinakinggan ng ginang. Mas nagalit pa ito sa kaibigan niya. Ikaw naman talaga ang palaging nagsisimula ng gulo dito. Akala mo hindi ko alam na nilalandi mo ang anak ko?
Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo siya? Hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi niya kayang tingnan lang ang kaibigan niyang sinasabihan ng masama, kaya sumingit siya. Ma'am, totoo ang sinasabi ni Nicole. Si Miss Adriana talagang nauna. Bida-bida naman kasi yan, hindi mo lang alam. Akala niya, kahit papaano'y paniniwalaan siya ng ginang. Pero nadamay siya sa galit nito. Isa ka pa. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Mula ngayon maghanap na kayo ng bagong trabaho. Tinapon nito ang mga gamit ni Nicole. Kaya napakuyumam kamao niya sa galit. Lumayas na kayo. Hinawakan niya ang braso ng kaibigan. Sa tingin mo naman, may pakialam kami sa kanya? Mas mayaman pa nga ako sa kanya. Ayos ka lang? Mas mabuti nga umalis na tayo dito. Mayaman naman tayo, Nicole. Kaya natin silang higitan. Bakit hahayaan mo na gawin nila to? Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Wala silang kahit ano noong umalis silang dalawa. Ilang linggo, bumalik siya sa mansyon para kunin ang mga importante niyang gamit. Hindi siya bumalik para magtrabaho ulit. Nagulat siya noong hilahin siya ni Gian patungo sa kwarto nito sa ikalawang palapag. Sinubukan niyang pumalag pero hindi man lang ito natinag. Gian, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Aalis na ako. Tipid niyang sagot kay Gian. Mahigpit itong hinawakan ng kamay niya. Kinulong siya nito gamit ang braso nito na hinarang sa magkabilang bahagi. Sir Gian, alam mo na talagang aalis ako kapag umalis si Nicole sa bahay niyo. Ayokong tumagal pa dito. Baka ako naman ang pag-initan ng mami mo. Aayusin namin to ni Gavin. Paano kita makikita kung aalis ka ng bahay? Bakit ako ang tinatanong mo niyan? Aalis talaga ang mga tao dito kung ganyan kayo. Kung gusto mo ako makita, gumawa ka ng paraan. Tinulak niya palayo ang kamay nito. Umalis sa mansyon at hindi na siya babalik pa. 2 buwan makalipas, simula noong umalis siya sa bahay ng mga Rodriguez, pinili niyang manatili sa bahay nila. Dad, bakit mo kinain yung mga siopaw na binili ko? Yun na lang ang natitira dahil paubos na. Para siyang maiiyak dahil wala na yung nag-iisang siopaw na gusto niyang balikan. Hindi niya alam kung kailan pa siya naging ganito ka-emosyonal pagdating sa pagkain. Ang natitirang siopaw sa kamay ng ama ay hindi na nito natuloy kainin. Bibili na lang tayo ulit. Hindi ka pa nagsasawa? Mukha ka ng siopaw. Dahil yun ang kinakain mo umaga at gabi, ilang buwan ka ng ganyan. Daddy, gusto ko talaga yun eh. Naligo lang ako. Tumango ito pagkatapos tinaas ang 2 kamay na parang sumusuko. Oo na, sasamahan kitang bumili ng maraming siopaw. Pero malayo ang 7-Eleven sa atin. Maghanap tayo kahit malayo. Mabilis niyang niyakap ang kanyang ama dahil sa tuwa. Alam mo naman na hindi kita matiis. Ikaw ang paborito kong anak. Dagdag nito. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa ama. Ako lang naman ang anak mo, Dad. Bakit hindi pa ako magiging paborito mo? Malakas itong tumawa. Oo na, ikaw lang ang anak ko. Bilisan na natin dahil gabi na, baka magalit ang mami mo. Dahil gusto niya talagang kumain ng siopaw kahit gabi, naghanap sila ng 7-Eleven para bumili. Kaya naman pagdating sa bahay nila, sermon ang inabot nila sa kanyang ina. Kinabukasan maaga siyang nagising. Gusto niya ulit kumain ng siopaw. Hinilot niya ang kanyang noo habang pababa ng hagdan. Nahihilo kasi siya. Ang bigat ng tiyan niya dahil siguro marami siyang kinain kagabi. Mami? Tawag niya sa atensyon ng kanyang ina. Saktong pagtapak niya sa baba, biglang umikot ang paningin niya. Nakita niya ang kanyang ina na tumatakbo papalapit sa kanya na puno ng pag-aalala. Bago siya tuluyang mawala ng malay. Paggising niya, bumungad agad sa kanyang puting kwarto. Napagtanto niya kaagad na nasa ospital siya, lalo na noong maamoy niya ang mga gamot. Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng ina. Hindi ko po alam, nasobrahan lang siguro ako sa siopaw kaya nahilo ako. Bakit ba kasi kayo bumili pa ng ganon, samantalang gabi na? Tiningnan niya ang kanyang ina sa mukha nito ay parang sisisihin nito ang kanyang ama.
Ma, walang kasalanan si Daddy. Gusto ko talagang bumili, kaya pinilit ko siyang pumayag. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Nabuhat ka naming dalawa ni Yaya Neneng dahil sa pag-aalala. Bahagya siyang tumawa. Ano pong sabi ng doktor? Hindi pa siya bumabalik para sa results. Hindi na natapos ng kanyang ina ang sinasabi nito dahil saktong pumasok ang doktor. Kamusta na po ang anak ko? Based sa findings, ayos naman po ang anak niyo. Normal lang din na kumain ng kumain lalo pa dalawa sila. Napatigil siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi mo pa ba alam? Congratulations, miss. 5 buwan ka na palang buntis? Nalaglag ang panga niya dahil sa narinig ng sinabi ng doktor. Ganon din ang reaksyon ng kanyang ina. Pero Dok, paano nangyari yon? Hindi naman halata na buntis ako. Parang kakawala ang puso niya dahil sa nalaman. May mga babae talagang hindi talaga halata kapag nagbubuntis. Kumbaga, maliit talaga ang tiyan nila. May mga babae naman na sobrang laki ng tiyan. Sa kaso mo, maliit ang tiyan mo. Hanggang sa makalabas ang doktor sa kwarto, hindi nawala ang gulat sa mukha niya. Wala sa sariling hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kaya pala nakaramdam siya na parang may gumagalaw sa tiyan niya. Mabuntis daw ako. Wala sa sariling sabi niya sa kanyang ina. Sinong ama? Seryosong tanong nito. Isang iling at makahulugang tingin na ibinigay sa kanya. Malungkot itong tumango. Ilang buwan na siyang buntis pero hindi niya alam. Akala niya, irregular lang siya at normal lang ang mga signs na yon. Ayaw niyang maniwala na magbubunga ang nangyari sa kanilang dalawa ni Gian. Sunod na araw ay nag-text si Gian sa kanya. Kinakabahan pa siyang kitain nito. Simula kasi noong umalis siya, palagi siyang tumatangging makita ito. Pero ngayon pumayag siya. Hindi ka masyadong lumalabas minsan. Third wheel ako sa date nila Gavin at Nicole kasi akala ko pupunta ka. Nakabusangot ang mukha nito. Tumawa siya. Nahihirapan siyang ipagbuntis ang anak. Gusto niya yung sabihin. Gusto niya rin itong suntukin. Pinagtaasan niya ng kilay si Gian. Pumayag kang maging third wheel sa date nila. Bakit hindi mo ako tawagan? Tinitigan siya nito. Kumunot ang noon niya. Noong titig na titig ito sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Huwag kang ma-offend ah. Pero, kain ka ba ng kain sa bahay niyo? Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay kinurot ni Gian ang ilong niya. In short, tumaba ako. Diretsahan niyang, sabi dito. Hindi siya nakagalaw noong may umakap sa likod niya. Ayan ka na naman. Nagsimula ka na namang magalit. Ilang buwan na nga kitang hindi nakita. Hindi naman ako nagagalit, Gian. Mahigpit siya nitong niyakap. Kahit mataba ka o payat, mahal pa rin kita. Mas na-realize ko yun noong umalis kayo sa bahay. Kundi lang ako naging torpe. Hindi siya agad nakasagot. Kasi alam niyang, kahit siya, tinago niya sa lalaki na buntis siya sa anak nito. Akala niya madaling magbuntis. Pero noong kabuanan niya mas nahirapan siya. Hindi niya masyadong maigalaw ang katawan niya dahil nahihirapan siya. Hindi gaanong umbukan siya niya pero ang bigat-bigat nito. Habang kumakain siya sa kusina, agad niyang hinawakan ang tiyan niya noong bigla itong kumirot hanggang sa naging sunod-sunod na at hindi na mawala. Ma, ang sakit! Sigaw niya habang hawak ang tiyan. Napatili si Yaya Neneng noong makita ang panubigan niyang dumadaloy pababa sa hita. Diyos ko ma'am, manganganak na po si Miss Gia. Nataranta lahat ng tao sa bahay. Napapikit na lang siya dahil sa sakit. Binuhat siya ng kanyang ama papunta sa sasakyan para pumunta sila ng ospital. Ito ang unang beses niyang mararanasan ng mga anak. Pagod siyang napangiti noong marinig ang iyak ng isang sanggol. Hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa pagod. Paggising niya, agad niyang hinanap ang anak. Gusto niya itong yakapin at marinig man lang ang iyak nito. Dadalhin siya dito mamaya. I'm proud of you, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ina habang hinahaplos nito ng marahan ang buhok niya. Lumipas ang 2 buwan simula nung isilang niya ang anak
Maaga siyang umalis sa bahay nila para samahan ng kaibigan. Binili niya ang anak sa kanyang ina na tuwang-tuwa naman na magbantay. Kinakabahan ako sa results, Gia. Paano kung hindi ako buntis? At paano kung oo? Hinawakan niya ang kamay ni Nicole. Pinakalma niya ito habang hinihintay nila ang doktor. Ano ka ba? Buntis ka man o hindi, mahal ka nun ni Gavin. Hindi mababawasan na magbabago ang pagmamahal nun sa'yo. Kahit ikaw, alam mo na hindi anak ang habol niya sa'yo, di ba? Sabi niya, para pagaanin ang loob nito. Hanggang sa dumating na ang resulta at magkasama pa rin silang dalawa. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay nila. Base sa results na kinuha natin, congratulations, Mrs. Rodriguez. You're 3 weeks pregnant. Mabilis niyang niyakap si Nicole dahil tuwang-tuwa siya para sa kaibigan. Huwag mo akong kalimutang gawing ninang ng anak mo, ah. Sabi niya, bago sila pumasok sa venue. Alam niyang may balak mag-propose si Gavin dito. Siyempre, ikaw pa ba makakalimutan ko? Gia? Gia, ano to? Nagtatakang tanong nito noong bago sila pumasok sa loob ng bahay at piniringan niya ang mga mata ng kaibigan. Wala, practice lang. Sabi niya, bago tinanggal ang kanyang mga kamay na nakatakip sa mga mata nito. Ang bilis ng panahon. Dati, sinamahan lang kita maging isang kasambahay dahil sa kabaliwan mo tapos naging maid of honor sa kasal mo. Ngayon naman, anniversary nyo na agad tapos buntis ka na. Sobrang saya ko para sa'yo kasi ang layo mo na. Kailan mo balak mag-asawa? Tanong ni Nicole sa kanya. Kapag nag-first move na siya, sabi mo nga nun, may perfect timing para sa lahat. Natatawang sagot niya. Masaya siyang masaksihan na masaya ang kaibigan niya. Lalo na noong ayain na siya ni Gavin. Isa siya sa pinakamasayang tao para sa dalawa. Uuwi na dapat siya pero sinama siya ni Gian sa kondo nito. Nagdasal siyang, sana hindi umiiyak ang anak niya ngayon. Mabuti na lang din at nagpump siya ng gatas bago umalis. Nang makarating sila ng kondo, nagpaalam ito para magpalit kaya naiwan naman siya sa sala. Nagulat siya noong matumba ang laman ng bag niya. Kumalat lahat ng gamit niya. Bigla siyang kinabahan noong maalala ang ginamit ni Nicole sa pregnancy test. Napahawak siya ng kanyang ulo at sinubukan niyang maghanap. Buntis ka? Natigilan siya nung nakitang hawak ni Gia ng pregnancy kit na hinahanap niya. Para siyang tinakasan ng kanyang dugo dahil bigla siyang namutla. Saan mo nakita yan? Gulat niyang tanong. Ako ba ang ama, Gia? Ha? Nung gabing yon, bago ako naglasing kasama kita. Tapos pagising ko kinabukasan wala ka na. Tinakasan mo ko. Kaya umuwi ako nun sa bahay namin sa Santo Domingo. Dahil alam ko mababaliw ako sa Maynila. Pero hindi ko inaasahan na nandun ka sa mansyon. Mukhang hindi mo ako naalala kaya hindi rin ako nagpakilala sa'yo. Kahit isang beses hindi ko binanggit ang nangyari na yon. Binabantayan lang kita. Parang mas lalong sasakit ang ulo niya dahil sa mga nalaman. All this time, alam mo? Hindi siya sinagot ni Gian. Nagulat siya nang hinawakan nito ang palapulsuhan niya. Hinila siya nito palabas ng bahay. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayong ospital. Ipapacheck natin kung totoong buntis ka nga. Hindi ako buntis. Ang tagal na nun nangyari sa atin. Hindi yan magic na pagkatapos sa 1 taon saka mo malalaman na buntis ako. Natigilan nito at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Kung hindi ka buntis, sino? Kung buntis ba ako, pananagutan mo ko. Kapag kuwan ay tanong niya. Nandito na rin naman sila ni Gian sa usapang anak. Siguro oras na para malaman nito ang totoo. Siyempre pananagutan kita. Anak natin yun. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko bilang isang ama. Inabot niya sa kamay nito ang pregnancy test. Kay Nicole yan. Pumunta kami sa ospital bago sa bahay nila. Pero, hindi pa rin naniniwala sa kanya si Gian. 2 months ago nanganak ako. Diretsahan niyang sabi, habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng binata. Umawang ang bibig nito at bumakas sa kanya muka ang sobrang pagkabigla dahil sa inamin nito. Hinintay niya ito makabawi sa gulat. Hinanda niya rin ang sarili niya
kung may itanong man ito sa kanya tungkol sa anak nila. Paano nangyari yon? Pero bakit hindi halata na buntis ka? Paano? Pinaulanan siya ni Gia ng maraming tanong. Alam niyang naguguluhan ito sa nangyari. Kahit siya naguluhan at nagulat nung malaman niyang 5 buwan na siyang buntis nang hindi niya alam. Nahimatay ako sa bahay kaya dinala ko nila mami sa ospital. Tas nalaman ko sa findings ng doktor na buntis daw ako. 5 buwan na daw akong buntis. Nagulat ako kasi bakit hindi ko alam? Ang liit naman ng tiyan ko. Kaya hindi halata. Hindi mo rin halata, di ba? Hindi ko na rin sinabi sa'yo dahil baka hindi ka pa handang maging ama. Hindi mo nga nasabi man lang sa akin kung may bala ka ba o wala. Napasabunot ito sa buhok. Ayaw kitang i-pressure na pakasalan ako. Kahit yun ang gusto kong gawin simula nung araw na yon. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang ina habang pareho niyang pinagmamasdan si Gia na umiiyak na nilalaro ang anak niya sa unang beses. Ang galing mo naman pumili ng tamang lalaki para sa iyo, anak. Hindi ko inaasahan na ganito ang reaksyon niya. Noong sinabi mong ayaw mong malaman ng tatay ng baby mo na may anak kayo, akala ko pabaya siya. Ngayon binabawi ko na. Kahit isa pa siyang Rodriguez. Ma, kapag nakilala mo si Gian, magbabago ang pananaw mo. Talaga nga mami niya lang ang hindi ko maintindihan. Tumawa ang kanyang ina, kaya napatingin ang lalaki sa kanilang dalawa. O siya, puntahan mo na mag-ama mo. Maghahanda kami ni Yaya Neneng ng masarap na pagkain. Nang makalabas ang kanyang ina, lumapit siya sa dalawa. Gian, sorry. Panimula niya nung makalapit siya. Hindi ko sasabihin na ayos lang, Gia. Pero ang mabuti ay kasama ko na kayo ng anak natin. Ngumiti siya ng matamis. Salamat. Bubuo tayo ng pamilya. Pakakasalan kita, Gia. Tumaas ang kilay niya. Kasal agad? Pwede ba ligawan mo pa ako? Araw-araw kitang liligawan. Inabot nito ang mukha niya pagkatapos sinalikan siya sa noo. Hindi na pala ako kailangan i-pressure ni Mom dahil may pamilya na ako. Inangat niya ang tingin at bahagyang natawa. Baka ang mami mo ang ma-pressure dahil kasambahay lang kami ni Nicole. Tas nakuha namin kayo magkapatid. Mahirap na. Baka sugurin niya ako dito sa bahay namin. Hindi ko pa naman mapigilan ng sarili ko minsan. Hindi ko hahayaan na gawin ni mami sa iyo ang panggugulo na ginawa niya kay Nicole. Nakabantay na kaming buong tropa sa kanya. Hindi ko pa nga pala kilala mga kaibigan mo. Si Kiefer lang ang kilala ko sa kanila. Agad na bumasangot ang mukha nito. Hinawakan niya ang mukha nito, paharap sa kanya. Ba't ganyan na naman ang mukha mo? Hindi pa ako nakakalimot nung nalaman kong kilala mo si Kiefer. At nung nakita ko kayong dalawa ni Cole sa may plaza, naisip ko na baka pinagpalit mo na ako at di mo na ako mahal. Para ka palang jelly ace. Ang ganda mo kasi, baka magustuhan ka nila. Hindi naman kita pipigilan kung may magustuhan kang iba. Pero gusto ko ako lang. Dahil kasama niya palagi si Gian, naging tirahan niya ang kondo nito malapit sa BGC. Kaya noong magtanong si Nicole kung nasan siya, sinabi niya ang address ng kondo nito. May pupuntahan lang ako, ganda. Babalik din ako agad. Humalik si Gian sa noo niya bago umalis. Kumunot ang noo niya noong tumunog ang doorbell. Akala niya si Gian na nakalimutang dalhin ng susi. Nanlaki ang mga mata niya dahil pagbukas ng pinto, bumungad si Nicole kasama si Gavin. Agad na bumaba ang tingin ng kaibigan niya sa batang buhat niya. Gavin, magkahawig kayo nitong baby. Tuwang-tuwa na sabi ni Nicole at nakita niyang hinaplos nito ang umbok sa tiyan niya. Paano hindi magkamuka? Kuhang-kuha ni Shaina ang mukha ng kanyang ama. Kaninong anak yan, Gia? Tanong sa kanya ni Gavin. Napakagat siya ng ibabang labi. Hindi ba kami magkamukhang dalawa? Anak ko. Matagal niya nang tinatanong sa sarili niya kung bakit hindi siya kamukha ng anak niya. 9 na buwan itong nasa tiyan niya, pero si Gia ang kamukha nito. Ano? May anak ka na? Gulat na tanong sa kanya ni Nicole. Ngumiwi siya pagkatapos tumango. 4 months ago pa. Hinele niya ang anak nung gumalaw ito. Huwag kang sumigaw, Nicole. Baka magising siya
Kakatulog pa lang kasi. Paalala niya sa kaibigan. Gavin, hawakan mo ko. Feeling ko mahihimatay ako. Agad namang sumunod si Gavin sa sinabi ng kaibigan niya. Tumayo ito mula sa likod ni Nicole at hinawakan ang bewang nito bilang suporta. Sino ang ama? Hindi niya natuloy ang sasabihin noong biglang pumasok si Gian sa loob. Gian, naiwan ko pala yung susi. Mas bumakas sa mukha ni Nicole ang gulat. Ganon din ang kapatid ni Gian na si Gavin. Oh my gosh! Sa tingin ko may himatay na talaga ako. Nung engagement ko lang. Oh my God! I'm sorry kung hindi ko nasabi agad sa'yo. Ayaw ko kasing malaman ni Gian ng totoo. Pero napag-usapan na namin ng tungkol doon. Ayos na kaming dalawa. Sinabi ko na sa kanya kaya naisip kong sabihin sa'yo. Napahawak si Nicole sa noo niya. Naunahan mo pa ako. Ako yata ang magiging ninang muna bago ikaw eh. Wala akong alam na buntis ka. Nakita niya ang pangingilid na mga luha sa mata ni Nicole. Kaya pala pamilyar ang building na to. Kay Gian ng kondo. Hindi ko agad naisip na siya ang ama. Sabat naman ni Gavin. Sorry kung tinago ko sa'yo. Hindi ko naman talaga intensyon yun. Sabi niya habang yakap ang kaibigan. Totoo ang sinabi ni Gian na pakakasalan siya nito. Ilang buwan pagkatapos nitong makilala ang anak nila, nag-propose ito sa kanya. At ngayon ang araw na pinakahihintay nila. Ma, please wag ka nang umiyak. Hindi pa naman ako mamatay. Kasal ko ngayon, dapat maganda tayo. Pang-aalo niya sa kanyang ina dahil kanina pa ito umiiyak. Naging emosyonal ito simula nang isuot ang gown niya. Hindi ko lang talaga akalain na ikakasal ka na. Sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ng mga luha. Niyakap ni Nicole ang kanyang ina para damayan. Tita, itakas kaya natin si Gia. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko tatakasan si Gian. Kahit saan ako pumunta, hahanapin niya ako. Natatawang sagot niya. Wala talaga sa isip niya na takbuhan ang magiging asawa. Magkasama silang tatlo pababa. Hinatid siya ng dalawa patungo sa bridal car niya ang maghahatid sa kanya sa simbahan. Noong pumarada ang sasakyan sa harap ng simbahan, hindi niya namalayan ang oras. Dahan-dahan siyang naglalakad sa aisle habang papalapit sa groom. Nakita niya ang ngiti sa labi nito. Ang ganda-ganda mo. Bulong nito noong makalapit siya. Kumapit siya sa braso ni Gian at magkasama silang naglakad papalapit sa pare. Nagsimula ang seremonya ng kasal hanggang sa maibigay na nila ang wedding vows. Noong sinimulan niya ang vow niya, hindi niya mapigilan ng maluha. Ganon din si Gian. Makalipas ng 3 taon, pagkatapos ng kasal nila, nabigyan sila ng isa pang bagong blessing ni God. Nagdalang tao ulit siya sa pangalawang beses sa pangalawang anak nila ni Gian. Hindi niya talaga lubos sa kalain na si Gian Rodriguez pala ang para sa kanya. Totoo nga ang sinasabi noon. Nalalambot ang puso niya kapag nagmahal siya. Mommy, tahimik si baby. Hindi ba siya nagsasalita? Tumawa siya noong marinig ang sinabi ng panganay niya. Pinapakinggan kasi nito ang tiyan niya dahil gusto raw nitong marinig ang kapatid niya. 3 buwan na siyang buntis. Anak, masyado pang maliit ang kapatid mo. Hintayin natin siya lumaki. Makakausap mo siya. Excited ka na ba? Opo, matagal ko nang wish magkaroon ng kapatid. Ang bait ni Santa para to pa rin ang wish ko ng Christmas. Dinalaw rin ako ni Granny. Love niya ako, di siya mad. Bibong sagot nito. Napangiti siya at hinaplos ang buhok ni Shaina. Napakaswerte niya sa kanyang anak, syempre, pati sa asawa. Totoo ang sinabi nitong dumalaw sa kanilang ina ni Gian. Nakipag-ayos ito sa kanya at nagsorry sa mga nagawa. Pinatawad niya ito at binigyan pa ng isa pang pagkakataon dahil ina pa rin ito ng asawa niya. Pero sinabi niya rin sa ginang na dapat humingi siya ng tawad kay Nicole dahil ito ang pinakapinagbalingan ng galit. Kapag kuwan, bumusangot ito. Tumingin ito sa pinto ng kwarto. Nasaan na kaya si Daddy? Hungry na ako. Nakangusong hinawakan ito ang tiyan niya. May food naman akong ginawa, di ba? Umiling ito.
Baka may dala siyang food. Hindi ako makakalimutan ng daddy ko kapag uuwi siya sa kalab niya ako. Paborito niya akong anak. Kinurot niya ang matabang pisngi nito. Ikaw kaya ang prinsesa namin. Tumawa ito ng malakas noong kilitiin niya. Ako pa lang naman po ang anak niyo kasi tiny pa yung kapatid ko. Noong dumating ang asawa niya, agad siya nitong hinalikan. Bumaba ang tingin nito sa anak nilang natutulog sa tabi niya. Bakit gabi ka ngayon, Mr. Rodriguez? Masungit niyang tanong sa asawa. Pumunta ako ng ospital. Nagsalubong ang kilay niya. Anong ginawa mo sa ospital? Sinamahan ko si mama. Si Gavin na nagbabantay sa kanya ngayon dahil sabi ko wala kang kasama. Huminga ito ng malalim bago yumakap sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Sana tinext mo man lang ako. Ayaw kitang ma-stress sa kabuntis ka. Naisip kong sabihin na lang pagdating ko. Ayos na ba siya? Ngumiti ang asawa niya. Magiging maayos si mama sa kamalakas pa siya. Kaya pa nun magsungit kahit sa gitna ng araw. Mabuti na lang. Nabawasan dahil dumadami na ang apo niya. Mahina niyang hinampas ang balikat nito. Grabe ka sa mom mo. Bukas bisitahin natin siya. Isama natin si Shaina para malibang. Bumili ka ba ng grapes? Bumili ako kay Kiefer kanina. Kaya nakuha ko ngayong gabi. Gusto mo bang kumain muna? Maaga pa naman para matulog. Noong buksan niya ang kamay, agad nitong nakuha na gusto niyang magpabuhat. Agad itong lumapit sa kanya at inalalayan siya. Binuhat siya ni Gian pababa sa kusina. Pagpasok niya pa lang, nakita niya agad ang prutas na gusto niya. Pagkatapos niyang kumain, natulog na silang dalawa kasama munti nilang prinsesa. Kinabukasan, maaga siyang nagising para gawin ang routine niya. Ang mag-exercise para di gaanong mahirap kapag nanganak siya. Paggising ng mag-ama, kumain sila at naghanda para sa pagbisita sa ospital. Tuwang-tuwa si Shaina. May dala pa itong tangkay ng pulang rosas na ibibigay sa kanyang lola at isang pink na lobo. Hindi siya nagtataka kung bakit hindi aamo ang ginang kapag kaharap ang anak niya. Granny, may regalo ako sa'yo. Magpagaling ka po. Maganda sa labas, hindi dito sa church. Yumakap si Shaina sa kanyang lola. Anak, hindi to church. Ano po ba? May cross po sa labas. Pag ganong kulay, meaning ospital. Maraming doktor tayo nakita kanina. Hindi siya father o kaya sisters. Paliwanag niya sa anak para bata pa lang ito, alam na nito ang ibig sabihin. Pero Granny, bakit nandito ka? Bawal ka po mamatay. Nagkatinginan silang dalawa ni Gian. Pinipigil niyang matawa dahil sa mga sinasabi ng bata. Talagang napaka-inosente nito. Narinig niyang tumawa ang kanyang biyanan. Hindi mamamatay si Granny. Nagpapahinga lang ako. Ba't gusto mo na ba ako mawala? Hindi po, syempre. Love na love ka naming lahat. Nakita niyang ngumisi ang kanyang biyanan. Niyakap nito si Shaina. Sinasabi ko sa'yo, Shaina, ikaw lang pala ang katapat ni mama. Naririnig kita, Gian. Asik nito sa anak. Nagtago ang kanyang asawa sa likod niya noong marinig ang sinabi nito. Wala po siyang sinabi, ma. Pasalamat ka talaga, Gian. Cute si Shaina. Hindi ako pwedeng magalit ngayon. Kurutin kita eh. Tumawa siya dahil sa kulitan ng mag-ina. Akala niya hindi ito mangyayari noon. Akala niya hindi sila nito matatanggap. Pero noong dumating ang mga anghel sa buhay nila, ito mismo ang lumapit sa kanilang mag-asawa. Lahat ng tao may pag-asang magbago kung gusto nila. Kaya sana, huwag tayong magdadalawang isip na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ang pangalawang pagkakataon ay para lang sa mga taong deserving yon. Mahal na mahal ko kayo, ganda. Matamis na bulong ni Gian sa tenga niya. Isa pa rin yun sa pinakamatamis na salita mula sa lalaki. Kahit araw-araw niyang marinig yun mula kay Gian, hindi siya magsasawa. Katulad ng pagmamahal niya para sa asawa, na kailanman hindi niya pagsasawaan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang That Night with Señorito. Written by
Astures. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!